Ako si Shutang. Isa akong babaeng taga-probinsya. Pumunta ako sa malaking lungsod upang magsumikap. Mag-apply bilang chef. Gusto kong gamitin ang sarili kong kakayahan para kumita ng pambayad sa gamot ng nanay ko. Malapit na ang aking interview. Nakakadumi! Wala kang mata? Ate, pasensya na ha. Gutom ako. Alam mo ba kung saan ako nakatira? Gutom. Naguguluhan ka na yata? Alam mo ba itong damit ko, anong tela ito? Custom made sa Italy. Ang halaga ng isang laba, sapat na para sa isang buwan mong pangongolekta ng basura. Sa edad mong yan, bakit hindi ka na lang sa bahay? Lumalabas ka pa para manggulo? Nakakainis tingnan. Anong ginagawa mo? Ate, gutom ako. Isa na namang nagpapanggap na mabait. Taga-probinsya. Mag-ingat ka, baka kanya dayain. Kung lahat ng tao ay tulad mo, na natatakot tumulong, ang mga taong talagang nangangailangan ng tulong, anong gagawin? Tigilan mo yang pang-mamoralize. Humingi ka ng tawad kay Lola. Ngayon, agad-agad, Humingi ng tawad? Siya ang dapat lumuhod at humingi ng tawad sa akin. Kayong mga langgam na nasa ilalim. una, itong si Lola, aksidenteng nakabangga ka lang. Pangalawa, ikaw ang unang nang insulto. At sinipa ang gamot. Pangatlo, na-video ko na. Kailangan ko bang tumawag ng pulis? Na-video niya. Ikaw? Alam mo ba kung sino ako? Sa harap ng batas, lahat ay pantay-pantay. Hihingi ka ba ng tawad? Pulutin mo ang mga bagay? O hintayin ang pulis? Ikaw ang pumili. Malas. Lola, kumain muna kayo. Aw. Masarap. Talagang masarap. Shutang, sabi mo 2 PM ang interview, alas 2:40 na. Gusto mo pa bang magtrabaho? Maraming naghihintay. Ay, wala na. Ang gamot ni nanay. Pero umalis ako. Paano si Lola? Ginoong Zhang, may emergency ako ngayon, hindi ako makakapunta. Salamat po sa oportunidad na binigay ninyo sa akin. Okay lang, wala nang trabaho. Makahanap pa ng iba. Lola? Isasama ko muna kayo sa pulisya para mahanap ang pamilya ninyo. Okay lang ba? Kulang sa pera? Mabait kang bata. Ang mabait na bata ay dapat tumanggap ng gantimpala. Si Lola ay maraming pera. Bibigyan kita ng maraming pera. Itong proposal, parang iniinsulto ang katalinuhan ng pamilya Lu. Gawin ulit. Aba, Lola, Ngayon, pumunta ka agad dito. Agad-agad. Kung hindi ka darating, ituturing kong wala akong apo na tulad mo. nasan kayo? Pupunta ako agad. Huwag gumalaw. Tapusin ang pulong. Ihanda ang kotse. Lola, ano po ang sinasabi ninyo? Tara na, isasama ko kayo sa pulis. Nandito na ako, Lola. Ayos ka lang ba? Ayos lang. Siya ay mabuting bata. Siya ay mabuting tao. Iniligtas niya ako. Pinalayas niya ang masasamang tao na nagsasabi ng masama sa akin. Bigyan mo siya ng pera. Bigyan mo siya ng maraming pera. Magkano ang gusto mo? Ginoo,
Kailangan ng tulong si Lola. At kaya ko siyang tulungan. Hindi ito isang transaksyon. Dahil nandito ka na, alis na muna ako. Huwag kang umalis. Iniligtas mo ako. Ikaw ay mabuting tao. Pigilan mo siya. Gawin mo siyang asawa ng apo ko. Magpakasal kayong dalawa. Magpakasal? Ganyan sa mga dula, utang na loob dahil iniligtas ang buhay, iaalay ang sarili bilang kapalit. Mabuting tao ang dalaga. Pakasalan mo siya. Sige Lola, huwag kang mag-alala. Lola, hindi ito tama. Ito ay sobra. Maliit na bagay lang ito. Lola, huwag kang magulo. Pakinggan mo ang sinabi mo. Pareho tayong first time magkita at hindi tayo magkakilala. Paano naman mangyayari iyon? Isang pagkakataong, pagtatagpo, eksaktong iniligtas ang matandang babae ng pamilya Lu. Nakakapagtaka ang pagkakataon para sa pera o may iba kang layunin. Napakababa ng ganitong eksena. Ikaw ang may sakit. Ikaw ang hindi malinaw ang isip. Maliwanag ang isip ko. Kung hindi mo siya pakakasalan ngayon, mananatili ako dito. Kung gusto mo talaga, gantihan ako. Pwede ba? Pahiram ng 500,000? Oh, pangako. Magsusulat ako ng resibo. May interes. Kapag nakahanap ako ng trabaho at kumita, babalik ko sa inyo ng buo. Talaga. Tulad ng inaasahan, tingnan mo, ngayon lumilitaw ang tunay na motibo. 500,000. Presyo mula sa isang taong kakilala mo lang. Hiram, napaka-engrande ng palusot. Pagkatapos, ay mawawala. O walang katapusang pangingikil. Anong hiram? Masama pakinggan. 500,000 ay mabuti. Sige, 500,000. Ito na ang bigay ko sa iyo bilang dote. Pumunta kayo sa yung lugar na may pulang libro. Ngayon, gusto ni Lola na makita. Dito kayo maghintay ngayon. Isang araw, nawalan ako ng trabaho. Pero biglang mayroon akong 500,000. Hindi pa ako nagkaromansa. Naging asawa na ako ng iba. Pero may pera na para sa nanay ko. Makinig ka, ang pagkuha ng sertipiko ay para lang pansamantalang pag-apula ng emosyon ni Lola para maiwasan ang aksidente. Ito ay isang pansamantalang kasunduan lamang. Naiintindihan ko. Ituring mo na lang na utang ko sa iyo ang pera. Makakahanap ako ng trabaho. Dapat ngayong araw ay handa akong mag-interview bilang kusinero sa Lu Group. Pero nakasalubong ko si Lola. Pero okay lang, magpapatuloy akong mag-apply sa iba. Le Group. Oo nga, ito ang Lu Corporation. Yung napakalaking kumpanya. Narinig ko, ang cafeteria nila ay napakasarap. Swerte ko talaga. Kahit na hindi ako nakaabot kahapon. Pero sigurado ako na ang resume ko at ang aking kakayahan ang napansin. Saka bukas, kapag nag-interview ako, gagalingan ko talaga. Kaya Mr. Lu, yung 500,000, huwag kang mag-alala. Babayaran ko talaga sa iyo. Ako si Shutang. Totoo ang sinasabi ko. Pangako. Parang iba siya sa naisip ko. Bata. Tulungan mo akong tingnan kung sa kumpanya ngayon, mayroon bang isang babae na nagngangalang Shutang na mag-i-interview? Kung hindi siya nakaabot o hindi pa na-schedule, sa pangalan ng HR department, bigyan siya ng panibagong interview notice. Hindi na kailangan ng espesyal na atensyon. Sundin ang normal na proseso. Ang bagay na ito, hindi na kailangan na malaman niya na may kinalaman ako. Sobrang swerte ko talaga. Hindi ko inaasahan na hindi ako nakaabot. Ang Lu Group na napakalaking kumpanya ay magbibigay pa sa akin ng panibagong interview. Tulad nga ng sinabi ni Lola, ang mabuting tao ay may magandang kapalit. Siguradong gagalingan ko. Magdagdag pa ng karne. Kumain kayo ng marami para magkaroon ng lakas sa trabaho. Tagapamahala Jang? Bawat isa ay ganyan karaming ulam. Tagapamahala Zhang? Kung sa tingin ninyo ay kulang, dagdagan ko pa kayo. Kung lahat ay gagaya sa kanya sa pag-serve ng ulam, paano pa ako makakakuha ng extra? Sa probinsya, hindi ka ba nakakain ng karne? Dito, gusto mo lang bang ilagay ang lahat ng ingredients ng kumpanya? Idagdag lahat? Sinasabi ko sa iyo, ang kumpanya ay may patakaran. Kung magkano ang dapat na serving, yun lang ang iserve. Tagapamahala Jang? Ngayon ang unang araw ko sa trabaho. Hindi ko alam. Pasensya na.
Naisip ko lang na para sa lahat, makakain ng maganda. Huwag kang magpanggap na mabait sa akin. Ginagamit mo ang resources ng kumpanya para manalo ng loob ng iba. Hindi ba gusto mong tumatag sa kumpanya? Baka gusto mo pa umangat? Kahapon sa interview, bakit hindi ko napansin na napakatuso mo? Wala po, tagapamahala diyang. Ang ingredients ng kumpanya ay para ipamahagi mo ng tama, hindi para gawin mong pabor. Ang ganyang pag-iisip mo? Sino ba ang hindi nakakaalam? Wala talaga akong ganyang intensyon. Gusto ko lang gawin ng maayos ang aking trabaho. Sa susunod, Ano ang pinag-aawayan? Ikaw? Kilala ni Director Lin, si Shutang. Siya at si Shutang baka may iba silang relasyon. Kaya pinarusahan ko si Shutang, baka siya. Tagapamahala diyang. Ikaw ang nag-hire sa taong ito. Oo. Director Lin, ikaw. I-compute ang sahod. Mamaya, pupunta din si Jiashu sa cafeteria. Kung makita ni Jiashu na ang Lu Group ay kumukuha kahit sino, baka sobra siyang magalit. Jiashu, Ikaw ba ay may karapatan na tawagin siya? Mamaya kung marinig ni President Lu, may problema ka. President Lu Jiashu. Kilala mo si Jiashu? Sa totoo lang, ang asawa ko ay si Lu Jiashu. Ano bang sinasabi mo? Asawa mong taga-probinsya? Anong magandang klase? Pilit mo pa ring inaangkin si Mr. Lu? O sasabihin mong si Mr. Lu ang asawa mo? Hindi. Ikaw, anong ginagawa mo? Ano bang sinasabi mo? Sa buong kumpanya. Sino ba ang hindi nakakaalam na kami ni Jiashu magkaibigan mula pagkabata? Gusto mong maging kabit? Suriin mo ang sarili mo. Wala. Ako'y. Ikaw nga, ano ka ba? Pagtingin ko pa lang sa'yo, hindi ka madaling pakisamahan. Pinapangarap mo pa si Mr. Lu. Anong tinitingnan mo? Parang ikaw pa ang naaapi. Ano? Nako, bakit madumi ang mesa? Bakit nakatayo ka pa diyan? Punasan mo na. Kung hindi malinis, umalis ka na. May utang pa akong 500,000 kay Mr. Lu. Kung aalis ako ng ganito, malamang mahirap makahanap ng trabahong may ganito kagandang sahod. Magpunas lang naman ng mesa. Wala naman yang malaki. Sinadya mo yan. Anong ginagawa? Anong ginagawa? Iwan mo ang kalahati. Ako na ang magpupunas. Marumi ang basahan. Huhugasan ko. Ang sayang ng oras sa paghuhugas ng basahan. Kung dumating si Jiashu, baka makita niya itong maduming mesa. Ano bang gusto mong gawin? Marumi ang basahan. Pero malinis ang damit mo. Pwede mong punasan gamit ang damit mo. Bakit ka nakatulala? Kailangan pa bang yayain ka? Magtiis ka ng kaunti para sa katahimikan. Tease pa. Kaliwa. Oy. Kanan. Bulag ka ba? Hindi mo ba nakita ang malaking mantsa ng mantika? Sinasadya mo talaga akong pagtripan. Pinapapunas ko lang sa iyo ang mesa. Trabaho mo ito. Paano naging pang-aapi yan? Ano ka ba, prinsesa? Mas magaling ka pa kaysa kay Director Lin? Mas mahalaga ka pa? Huwag kayong masyadong magmalabis. Kung sabihing punas, punas ka. Bakit ang dami mong sinasabi? Kung hindi mo malinisan ngayon, magkakaproblema ka. Bitawan mo ako. Anong ginagawa ninyo? Jiashu, bakit ang bilis mong dumating? Magandang araw po, Ginoong Lu. Ang asawa ko pala ay presidente ng Lu Corporation. Di na pang-asawa ko ang sarili kong amo. Naku, hindi ba ako nananaginip? Ano ang nangyayari? Ginoong Lu. Itong si Shutang, talagang hindi katanggap-tanggap. Sinadya niyang dagdagan ang servings ng lahat para makuha ang loob ng lahat. Gusto niyang gamitin ang resources ng kumpanya para sa personal na pabor, para lahat ay pumanig sa kanya. Pinigilan ko siya. Hindi pa siya naniwala at sumagot pa siya kay Ma'am Lin. Huwag po kayong mag-alala. Sisibakin ko siya agad. Mula ngayon, hindi na mauulit ang ganito. Tanggalin? Para saan? Ano po ang ibig sabihin ninyo? Hindi pa naman. Nagbibigay ng dagdag na pagkain ay dapat pagtuunan? Mabuti ang intensyon ni Shutang. Ikaw naman ay nagiging kuripot. Walang prinsipyo. Ginong Lu, hindi ko sinasadya. Gusto ko lang din naman. Gumamit ng resources ng kumpanya ng wasto. Ang tamang paggamit ng resources ay para kumain ng maayos ang empleyado, para sila ay magtrabaho ng maayos, hindi ito pag-aaksaya. Kung hindi mo gusto, nandoon ang pinto, umalis ka na lang. Ginoong Lu, mali ako. Hindi ka na uulitin.
Huwag mong hayaang ang maliit na bagay ay makasama sa iyong katawan. Kumain na tayo. Mamaya, pagkatapos mong magbihis, kapag tapos na sa kusina, pumunta ka sa opisina ko. Opo, Ginoong Lu. Bagamat si Ginoong Lu ay pumayag sa ginawa ni Shutang. Pero, sumagot siya dati kay Ma'am Lin. Si Ginoong Lu ay hindi siya pinarusahan. Sa harap natin, tiyak na sasabihin ni Ginoong Lu ay walang problema ang dagdag na pagkain. Pustahan tayo. Mamaya, pagpunta niya sa opisina ni Ginoong Lu, siguradong mapapagalitan siya. Baka, sibakin siya agad. Pasok. Ginoong Lu, Tungkol sa ating relasyon, gusto mo bang ipaalam sa lahat? sinusubukan niya akong takutin. Kung gaya nga ng sinasabi ng lahat, sila ni Director Lin ay magkaibigan noong bata pa, kaya siguradong ayaw niyang isapubliko ito. At ang relasyon natin, kung malaman ni Director Lin, tiyak na gagawan niya ako ng paraan. Hindi. Mr. Lu, ayaw kong ang aking kasal ay makaapekto sa aking trabaho. Gusto kong sa sarili kong kakayahan, tumayo sa kumpanya. Ayaw kong may magsalita ng masama. Siya. Dahil ayaw mong isa publiko, igalang ko ang iyong desisyon. Pero, kung sa hinaharap sa kumpanya ay maapi ka, pwede kang lumapit sa akin. Kahit na, ikaw ay aking asawa. Salamat, Mr. Lu. Kung wala nang iba, lalabas na muna ako. Isa publiko ang relasyon. Makakalutas ng maraming problema. Pero tinanggihan niya ng diretsyo. Mukhang, hindi siya naghahanap ng pakinabang. Bakit naman siya kahapon para sa 500,000? Ay pumayag na magpakasal agad? Ikaw na ang mag-imbestiga para sa akin. Ang nakaraan ni Shutang. Shutang, anong ginawa ni Jiashu sa'yo kanina? Wala. Wala. Nagpapakita ka ng parang dalagang nagmamahal? Para kanino yan? Hindi naman. Gumamit ng masamang paraan para akitin si Mr. Lu? Director Lin, si Mr. Lu ay kinausap ako tungkol sa trabaho. Pakiusap, huwag kang magsalita ng walang basihan. Trabaho? Sa tingin ko, ikaw ay isang palaka na gustong kumain ng karne ng sisne. Si Mr. Lu naman ay isang bilyonaryo na presidente. Ikaw, isang kusinero mula sa probinsya. Tingnan mo kung karapat-dapat ka ba. Sa palagay ko, walang taong mataas o mababa. Basta, magsikap sa trabaho. Lahat ay dapat makatanggap ng respeto. Pinapayuhan kita. Maging mabuti ka na lang. Umalis ka na sa kumpanya. Jiashu ay ang aking kababata at fiancé. Fiancé. Siyempre, maaga o huli, pakakasalan ko si Jiashu at magiging asawa ng presidente. Pinapayuhan kita. Huwag kang kumilos na parang clown. Lumapit sa kanya. Fiancé. Bakit pa siya pumayag? Napakasalan ako? Para lang ba? Pasayahin si Lola? Okay lang. Ngayon, gusto ko lang magtrabaho ng maayos. Kumita ng pera. Jiashu, may natuklasan akong bagong coffee shop. Talagang maganda. Subukan mo. Hindi ako umiinom ng kape. Ibalik mo. Jiashu, huwag mo akong tratuhin ng malamig. Magkasama tayong lumaki. At magpapakasal tayo. Kasalan? Oo naman. Tayo ay magkapantay. Kung hindi mo ako pakakasalan, sino ang pakakasalan mo? Kung sino ang pakakasalan ko, ako ang bahala. Lin Weiwei, sobra ka na yata sa pakikialam. Hindi mo ako pwedeng tratuhin ng ganyan. Gustong-gusto kita. Paano mo? Kung sino ang gusto ko, ako ang bahala.
Tulad ng kung sino ang gusto mo, iyon ay sa iyo. Mas mabuting mag-focus ka sa trabaho mo. Huwag mo nang isipin ang mga walang kwenta. Kung hindi mo ako gusto, titigil na ako. Siya, pumunta ka sa HR at mag-submit ng resignation letter. Sasabihin ko kay Grandpa. Hemp, Kung hindi dahil sina Lolo Lin at Lolo, mga matalik na kasamahan sa digmaan. Bago mamatay si Lolo, pinabili niya akong alagaan si Lin Weiwei. Paano ko siya hahayaan na maging pabaya? Uy, ma. Tapos na kayo? Oo. Narinig ko kay Lola. Nag-asawa ka na. Kumusta ang manugang ko? Siya. Bahala na. Mukhang hindi mo rin masabi ng maayos. Mas mabuting ako na lang ang tumingin. Pupunta kayo sa kumpanya? Katatapos ko lang mag-inspeksyon ng construction site. Dadaan ako sa inyong kumpanya. Papuntahin ko si Assistant Leo para sunduin kayo. Hindi na. Titingin lang ako. Mag-focus ka sa trabaho mo. Siya. Bakit pa ulit-ulit itong mga ulam? Nagsawa na ako. Oh, o kaya baguhin natin ang menu ng kantina. Magdagdag ng ilang espesyal na merienda at nutritional meal para mas masaya kumain ng lahat. Sige. Maganda ito. Pupunta ako ngayon sa mga boss para sabihin kasi kung masarap ang pagkain, mas maganda ang trabaho. Diretso kay Boss Lou. Tiyak susuportahan ka niya. Narinig ko. Darating daw si Mrs. Lou mamaya. Anong sinabi mo? Magandang araw, Director Lin. Yung sinabi mong Mrs. Lu ay nanay ni Jiashu. Oo. Narinig ko lang kay Assistant Liu. Sabi nila laging nasa biyahe si Mrs. Lu. Noong bata pa ako, minsan ko lang siya nakita. Ngayon, gusto ko sa kanya mag-iwan ng magandang impresyon. At saka magsabi ng maganda kay Lolo. Tiyak na makakapag-asawa ako sa kanya. Saan ba ang direksyon papuntang kantina? Matagal na akong hindi pumupunta. Medyo nakalimutan ko na. Wala ka bang mata? Ang laki ng tao na nakatayo dito, hindi mo nakikita? Pasensya na. Hindi ko sinasadya. Punasan ko para sa iyo. Itong matandang babae medyo pamilyar ang itsura. Saan galing ang mabahong manggagawa? Security, agad na alisin itong marumi. At itaboy, Paano ka magsalita? Humihingi na ako ng tawad. ano silbi ng paghingi ng tawad? Ang damit ni Director Lin ay mamahalin lahat. Kaya mo bang bayaran, mabahong manggagawa? Sobra na. Sobra. Sa kumpanya naming Lu, sino ang maglalakas loob namang insulto kay Director Lin? Tita, okay ka lang ba? Bakit mo siya tinulak? Shutang, ikaw na tagaluto? Mababang uri? Naglakas loob ka pang makialam sa akin? Shutang, ito ba ang aking manugang? Kahit anuman ang pagkatao ko, hindi mo dapat abusuhin ang iba. Bawat tao may dignidad. Hindi mo dapat insultuhin ang iba. Dignidad? Ngayon, sasabihin ko sa iyo kung ano ang tunay na dignidad. Umalis kayo agad. Pagdating ni Mrs. Lu, huwag niya kayong makita na ganyan ang itsura ninyo. Bakit mo siya sinaktan? Sobra naman. Tita, ayos lang ako. Director Lin, wala kang kwentang usapan. Katuwiran? Sa Lu Group, ako ang katuwiran. Ikaw? Ay tinanggal na. Iimpake mo na ang gamit mo at lumayas ka. Anong karapatan mo para tanggalin siya? Anong karapatan ko? Ako ang director ng Lu Group. Ang nobya ni Jiashu mula pagkabata. Sa tingin mo wala akong karapatan? Ikaw ang nobya ni Jiashu? Bakit hindi ko alam? Kailan naging may nobya si Jiashu? Hindi ba siya kasal na kay Shutang? Sino ka ba? Bakit ko sasabihin sa iyo ang tungkol sa amin ni Jiashu? Ako.
Ayoko nang makinig sa mga mababang tao na tulad ninyo. Kung hindi kayo aalis, tatawag ako ng security. Sa tingin ko ikaw ang dapat umalis. Ang aming Shutang ay mabait at magkaroon ng ganyang empleyado ay karangalan ng Lu. Ang mga taong tulad mong umaasa sa kapangyarihan ang dapat matanggal. Ang inyong Shutang? Sa huli, ikaw at si Shutang ay magkasabwat pala. Ano? Ang buong pamilya ninyo ay gustong dumepende sa amin sa Lu para maging mga vampira? Security, hilahin ninyo ang dalawang ito palabas. Ang dalawang ito ay gumagawa ng gulo sa kumpanya. Ilabas ninyo agad. Hindi kami gumagawa ng gulo. Hindi kami aalis. Tama, wala kaming ginawang mali. Bakit kami aalis? Gawin ninyo na. Wala na kayong sasabihin pa. Tigil. Ako ang ina ni Lu Jiashu. Si Shutang ang asawa ni Lu Jiashu. Sino sa inyo ang maglalakas loob na galawin kami? Ikaw ang nanay ni Lu Jiashu. Paano naman si Madam Lu, na nakasuot ng damit ng manggagawa, hindi ka man lang nagpanggap ng maayos? Sino naman ang maniniwala? Sa tingin ko, gusto mong magpanggap na si Madam Lu para manloko sa kumpanya. Sobra ka na. Pupunta na ako kay Amo Lu para magpaliwanag. Ewan ko, natulad ninyong mga taong may pusong ahas, paano kayo nakapasok sa kumpanya ni Lu? Tatawag ako kay Jiashu ngayon. Kung paano ba talaga ninyo pinapatakbo ang kumpanya? Tigilan mo na ang pagpapanggap. Hindi ka ba nahihiya? Ito ang cellphone ni tita. Bakit mo binasag ang cellphone niya? Anong ugali yan? Ngayon, tuturuan kita ng mabuti sa kumpanya kung paano dapat makipag-usap sa amo. Tigil? Sino bang may tapang na galawin siya? Ma, ayos ka lang ba? Ma? Kayo po ba talaga si Madam Lu? Kung siya nga talaga si Madam Lu, yun ang sinabi niyang si Shutang ay asawa ni Jiashu. Totoo rin ba? Siya. Siya si Mrs. Lu ang nanay ni Mr. Lu. Pasensya na. Mrs. Lu, ako'y naging bulag. Mrs. Lu, hindi naman lahat kasalanan namin, di ba? Sino kaya ang may kasalanan? Ako ba? Siyempre hindi po kayo. Pero dahil ganyan po ang suot ninyo, akala namin kayo ay... Tumahimik ka. Hindi ka pa ba nahihiya? Ngayong araw na ito, kung ako talaga ay isang magsasaka. Karapat dapat lang ba akong hiyain ninyo? Hindi po iyon ang ibig naming sabihin, Mrs. Lu. Nagkakamali po kayo. Kung ganoon ba ang ibig sabihin, alam mo sa sarili mo. Ang mga tao sa ilalim mo ay mga mapagkunwari at walang respeto. Lu Jiashu, ganyan mo ba pinapatakbo ang kumpanya? Ma, pakalmahin mo ang sarili mo. Tatanggalin ko na silang dalawa. Sisiguraduhin ko na hindi na mauulit ang ganito. Tanggalin? Jiashu, hindi mo to magagawa sa akin. Ako. Kung magsasalita ka, magsalita ka. Bakit ka nang gagalaw? Mrs. Lu, ang lolo ko at si Lolo Lu ay magkasamang sundalo. Nagkasama sa maraming taon ng digmaan. Bigyan ninyo pa ako ng isang pagkakataon. Sumusumpa ako. Hindi na mauulit. Kung hindi dahil kay Shutang, ngayon na nagsalita para sa akin. Baka ako ay pinalayas ninyo kaagad-agad. At saka, tatanggalin pa ninyo si Shutang. Ang galing ninyo. Mrs. Lu, hindi talaga ito kasalanan namin. Si Shutang ay sumagot sa kanyang superior. Talagang hindi niya inaalintana ang mga patakaran ng kumpanyang Lu. Palagi ninyong inaapi si tita. At hinihiya dahil siya ay taga-probinsya. Hindi raw siya karapat-dapat na pumasok sa kumpanya. Siyempre, kailangan kong ipagtanggol si tita. Hindi ko alam na ang Lu Group ay may patakaran na bawal sumagot ang empleyado sa superior. Wala munang yung pagsagot niya. Hindi rin siya dapat maglibot sa oras ng trabaho, Shutang. Bakit hindi ka nasa kusina? Ano ang ginagawa mo rito? Alam mo ba na darating si Mrs. Lu? Kaya sinadya mong pumunta sa harap niya para magpakitang gilas? Hindi po. May kailangan akong pag-usapan sa amo. Ikaw, isang maliit na kusinero. Anong bagay ang pag-uusapan mo sa amo? Sinungaling, hindi ka man lang nag-ensayo. Kusinero. Ano naman sa kusinero? Kusinero rin ay empleyado ng Lu.
Nagaambag din sa pag-unlad ng kumpanya. Ang daling sabihin, sino ang maniniwala? Naniniwala ako sa kanya. Jiashu, ikaw, bakit? Dahil si Shutang ay akin. Dahil magaling akong empleyado ng Luz. Palagi kong iniisip ang kapakanan ng Luz. Kaya, Ginoong Lu, talagang nagtitiwala siya sa akin. Mukhang ayaw pa niyang ipaalam ang relasyon natin. Bahala na. Hayaan na lang siya. Tama ka. Talagang mabait na bata. Ang kasal ni na Jiashu at siya ay natapos na. Tungkol naman sa inyong dalawa, Paumanhin, Ginoong Lu, alam ko na mali ako. Ginang Lu, ikaw ay mapagpatawad. Patawarin mo na ako. Hindi ko kayo nakilala. Bigyan niyo pa ako ng isang pagkakataon. Mayroon akong matatanda at bata sa bahay. Tama, Ginang Lu. Ang nangyari ngayon ay kasalanan ko. Hindi ko na uulitin. Kayo, humingi kayo ng tawad kay Shutang. Kung patawarin kayo niya, tapos na ito. ano? Ayaw bang humingi ng tawad o ayaw nang magtrabaho sa Luz? Gusto ko. Pasensya na, Shutang. Hindi ko dapat sinabi iyon sa iyo. Patawarin mo na ako. Pasensya na. Ako ang may kasalanan ngayon. Si Lin Weiwei ay ang kababata ni Mr. Lu. Baka sa susunod ay magiging asawa pa ng presidente. Kung ngayon ay talagang pinaalis siya, mapapahiya si Mr. Lu. Tanggap ko. Pero tandaan ninyo ang sinabi ninyo. Wala nang susunod na pagkakataon. Talaga namang mabait na bata. Tara, may sasabihin si tita sa iyo. Hayaan mo na si Jiashu ang bahala dito. Jiashu, ngayong araw, nalaman ko na darating si Mrs. Lu. Gusto ko siyang alagaan ng mabuti para mag-iwan ng magandang impresyon. Pero hindi ko inaasahan na magsusuot siya ng damit ng manggagawa. Akala ko isa siyang manggagawa mula sa ibang lugar. Gusto lang manggulo. At saka, mahigit 10 taon na rin, hindi ko na siya nakita. Pasensya na, Jiashu. Kahit totoo man na isang manggagawa ang dumating sa Luz, hindi nyo dapat ihahiya ang tao nang walang dahilan. Ang mga empleyado ng Lu Group, hindi kailanman naghihiwalay ng mga tao ayon sa antas. Kung hindi nyo magawa, mas mabuti pang umalis na kayo. Kaya namin. Simula ngayon, sa lahat ng tao, pantay-pantay ang tingin namin. Hindi kailanman titingin ng may pagkiling. Mr. Lu, ito ang asawa ni Mr. Lu na ipinadala sa akin na pulseras. Hindi ba ito ang pamana ng pamilya Lu? Narinig ko, ay para sa magiging manugang ng pamilya Lu. Dadalhin ko kay nanay, mauna ka na sa trabaho mo. Naiintindihan. Ang mamahaling pulseras na ito. Ewan ko kung kanino ibibigay. Nako, itong bibig ko. Nagsasalita na naman ako ng walang ingat. Sa harap ng maraming tao kanina, napilitan si Mrs. Lu na pagsabihan ka ng kaunti. Pero, ikaw at si Ginoong Lu magkababata kayo. Sa tingin ko, si Mrs. Lu siguradong gustong humingi ng tawad sa iyo. May punto ka. Mrs. Lu, siguradong gusto akong bigyan ng pagkakataon. Tang-tang. Ito ang mina ng pulseras ng pamilya Lu. Para sa iyo, hindi mo pwedeng tanggihan. Tita, ang mahal nito, hindi ko pwedeng tanggapin. Tita pa rin? Kasal na kayo ni Jiashu. Dapat na kayong magbago ng tawag. Ma, Ang bait ng tangtang natin, Jiashu. Talagang mabuti ang napangasawa mo. si Mr. Lu kanina umutang sa akin ng 500,000 para sa emergency. Labis akong naantig. Itong pulseras, talagang hindi ko pwedeng tanggapin. Tanggapin mo na, ito ang alay ni nanay. Kung hindi mo tatanggapin, hindi siya makakatulog mamaya. Sina, Ganyan naman dapat. Kailangan ko nang umuwi. Bisitahin si lola ninyo. Mauna na ako. Sasamahan kita. Huwag na. Kayong dalawa ay mag-usap ng maayos. Ang asawa mo ay tinatawag ka pa ring Mr. Lu. Napaka-formal naman. Magkaroon kayo ng magandang relasyon. Huwag mong biguin si nanay. Mr. Lu.
May trabaho pa akong hindi natatapos. Magtatrabaho na ako. Ako ang pinakamataas na amo dito. May problema ka at hindi mo sinasabi sa akin. Humanap ka pa ng iba. Shutang, parang nitong 2 linggo. Umiwas ka sa akin? Ako? Hindi naman. May totoo akong problema na kailangan kong kausapin ng amo. Yung mga putahe sa kantin, nagsawa na ang mga katrabaho ko. Gusto kong ang menu ng kantin baguhin ng kaunti. Baguhin ng ilang merienda na may natatanging lasa at ilang masusustansyang set meal. Sa ganitong paraan, lahat ay mas masisiyahan sa pagkain. Magandang ideya ito. Inaprubahan ko na. Sige, gawin mo na. Kung may kailangan ka, dumiretso ka sa akin. Ipapagawa ko sa mga tauhan ko na makipagtulungan sa iyo. Salamat, Mr. Lu. Aalis na po ako. Paano nangyari ito? Nakakahiya naman. Anong ginagawa ninyo? Director Lin, huwag po kayong magkamali ng pagkakaintindi. Kanina lang, nadulas ako ng hindi sinasadya. Si Mr. Lu ang umalalay sa akin. Mr. Lu, uuna na akong magtrabaho. Duwag naman siya at napakabilis tumakbo. Bani ba siya? Shutang, ang galing mo naman. Muntik na akong mahuli sa'yo ngayon. Anong gusto mong gawin? Huwag mong kalimutan. Paano mo na ipangako kay Ginoong Lu? Bakit hindi ko napansin noon? Ang ganda mo pala. Psst. Maganda rin ang katawan mo. May mga kurba. Puwet. Anong gusto mong gawin? Oy, nagalit ka na agad? Si Ginoong Lu ay laging pumapanig sa iyo ngayon. Nakapasok ka na ba sa kama ni Ginoong Lu? Ang kama ni Ginoong Lu, hindi madaling makapasok doon. Kahit na mahal ka niya ngayon, kapag umakyat na si Lin Weiwei, titiisin ka ba niya? Kung malaman niya ang tungkol sa inyo ni Ginoong Lu, hindi ka niya tatantanan. Mas mabuti pang sumama ka sa akin. Ako, makakatulong para manatili ka sa kumpanya at magkaroon ng matatag na posisyon. Supervisor Zhang, maging maayos ka naman. Marumi ang isip mo. Gusto mo pang magmukhang mabait? Pwe. Nagkukunwari ka pang malinis. Supervisor Zhang, kung wala na po kayong ibang gagawin, babalik na ako sa aking workstation. Magtatrabaho na. Supervisor Jiang Mei, gusto ka kay Shutang, di ba? Nagbibiro ka naman, Director Lin. Paano ko magugustuhan ang babaeng mababa ang uri? Laro-laro lang ang gusto ko. Hindi ka ba natatakot na baka mainis siya at sabihin ito kay Jiashu? Ayaw ni Jiashu ng mga ganyang kalokohan. Oo, tama po kayo. Palayasin mo siya sa kumpanya ni Lu. Hindi na makikialam si Jiashu. Di ba? Matagal ko nang hindi gusto ang babaeng iyon. Kung maaayos mo siya, malaki ang matutulong mo sa akin. Ang card na ito ay may 500,000. Kung magagawa mo ito, sa iyo na ang card na ito. Palayasin mo siya. Presidente Lu, medyo pinapahalagahan siya. Kung gagawin ko talaga ang isang bagay, Presidente Lu, hindi ba ako magkakaproblema? Malapit na akong maging asawa ng presidente. Ano ang kinakatakutan mo? Sa oras na iyon, ako at si Jiashu, magandang sasabihin tungkol sa iyo. Gusto mo bang umangat sa posisyon o yumaman? Hindi ba lahat iyon ay madali? Pero kung hindi mo maaayos si Shutang, sasabihin ko sa kanya ang ginawa mo ngayon na nanghahawakan ka kay Jiashu. Sa oras na iyon, makakasama ka pa ba sa Lu Corporation? Huwag kang mag-alala. Aasikasuhin ko ito ng maayos. Hindi ko siya hahayaang makasagabal sa'yo. Sa'yo ako, kampante. Kunin mo na itong card. Bilang tanda ng aking sinseridad. Hahanap ako ng paraan ngayon din. Maghintay ka lang ng magandang balita. Imbestiga mo ang pinagmulan ni Shutang. At saka, ang relasyon niya kay Jiashu?
Shutang, kahit totoo man na ikaw ay ang asawa ni Jiashu, ipaparamdam ko sa'yo na mawala ka ng tuluyan. Ang posisyon bilang asawa ng presidente ay akin lamang. Shutang, tumigil ka. Pumunta ako para ilantad ang totoong mukha mo. Supervisor Jang? Ano itong ginagawa mo? Mga kasamahan, naghihintay pa sila pumila para kumain. Ano? Pumunta ako para ilantad ang totoong mukha mo bilang mapanlinlang na babae. Akala mo, dahil nakapasok ka sa luz, makakaakyat ka agad sa taas? Hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. Ginagawa ko lang ang trabaho ko. Trabaho? Na-miss mo ang interview dati? Bakit ka nakapasok sa supplementary? Dahil marunong kang mangakit, di ba? Ano ang sinabi mo sa akin noon? Sinabi mo, basta tulungan kitang makapasok, susunod ka sa lahat ng sasabihin ko. Ngayon nakabit ka na kay Sir Lou. Nakalimutan mo na ako ng tuluyan. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Wala akong ginawa niyan. Nakapasok ako sa supplementary sa pamamagitan ng normal na proseso ng interview. Dahil sa aking sariling kakayahan, ako ay pumasok. Sa kakayahan? Sa tingin ko, ay dahil sa mukha mong mapangakit. Akala mo ba bulag ang lahat? Araw-araw kang nagpapakita rito. Hindi ba gusto mong landiin si Amo Lou? Isang probinsyanang walang modo. Hindi ka man lang umihi at tumingin sa sarili mo? Karapat-dapat ka ba kay Amo Lou? Ano, tama ako, di ba? Iniisip mo bang umangat sa tulong ng lalaki? Sinasabi ko sa'yo, kahit makapasok ka sa Lou Corporation, isa ka pa ring langgam sa ilalim. Sa buong buhay mo, hindi mo mababago ang pagiging maralita mo. Huwag mo akong hawakan. Kung patuloy ka, tatawag na ako ng pulis. Hindi ba ito ang pulseras ni Mrs. Lou? Paano napunta sa iyo? Halika, tingnan ninyo. Ninakaw niya ang pulseras ni Ginang Lou. Magnanakaw siya. Shutang, mukha naman siyang mabait. Hindi ko akalaing nagnanakaw pala siya. Baka tulad ng sinabi ni tagapamahala Jiang, pumasok siya sa kumpanya sa pamamagitan ng masasamang paraan. Masyadong mapanlinlang. Ang mga taga-probinsya ay talagang magnanakaw. Kapag matagal kang kasama ng magnanakaw na tulad mo, baka ang mga gamit nating manakaw din niya. Pulseras. Ang pulseras ko. Ito ay regalo sa akin ni Ginang Lou. Hindi ko ninakaw. Bakit ninyo ako pinagbibintangan? Bakit walang naniniwala sa akin? Wala naman akong ginawang mali. Ang ganitong tao sa kumpanya. Araw-araw lahat ay kabado. Kaya, dalhin siya kay Mr. Lou ngayon. Hayaan si Mr. Lou na sibakin siya. Sino ang gusto ninyong sibakin? Mr. Lou, itong si Shutang ay hindi tapat. Ninakaw niya ang pulseras ni Mrs. Lou, ang aming Lou Corporation. Hindi namin pwedeng tanggapin itong mga empleyadong masama ang ugali. Huwag kang matakot. Sinasabi ko sa iyo, itong si Shutang ay hindi lang nag-akit sa akin. Ninakaw din niya ang pulseras ng iyong ina. Huwag kang magpaloko sa mga ito. Sino ang nagsabing ninakaw niya ang pulseras? Nakita ng lahat. Ang pulseras ni Mrs. Lou. Iyon ay regalo ng aking ina sa kanya. Ano, may reklamo ba kayo? Ano? Ang pulseras na iyon. Hindi ba iyon para sa manugang ng pamilyang Lou? Si Shutang. Iniligtas ko ang lola ni Mr. Lou. Para pasalamatan ako, kaya niya ibinigay sa akin ang pulseras. Jiashu, totoo ba ang sinabi niya? Noong nakaraang araw, iniligtas niya ang lola ko. Kaya kahapon, pumunta ang nanay ko sa kumpanya. Para lang pasalamatan siya. Siya na? Kayo, gawin na ninyo ang dapat gawin. Zhang Ming, lumapit ka. Ginoolo, sinira ni tagapamahala Jiang ang pulseras ko. Ginoo Lou, hindi ko talaga sinasadya. Tinulak ko lang siya. Hindi talaga ako ang may kasalanan. Nagdadahilan ka pa? Sa loob ng 10 araw, bayaran mo ang buong presyo. Kung hindi mo kaya, ipapadala kita sa presinto para mag-isip-isip ka.
Ginoo Lu, patawarin mo ako. Wala akong ganyang pera. Masipag at tapat ako sa loob ng maraming taon sa kumpanya ni Lu. Kahit walang malaking nagawa, may pinaghirapan din naman ako. Pakiusap, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Kung hindi mo sinabi, makakalimutan ko. Kanina, sinabi mo na si Shutang nang akit sa'yo. Oo. Itong babaeng ito, inakit niya ako. Kung hindi niya ako inakit, hindi ko siya itutulak. Nabasag lang yung bracelet. Palayasin mo siya agad. Nagkalat ng chismis tungkol sa babaeng kasamahan. Doble ang kasalanan. Hindi ka kayang tanggapin ng pamilya Lu. Sandali lang. Pumunta ka sa HR at mag-resign ka. Ano? Tapos na. Ilang araw pa lang si Shutang sa kumpanya, di ba? Pinagtiisan na siya ng ganito. Kailangan ko siyang ayusin ng mabuti. Hindi ko alam kung may gusto ba siyang bilhin o ano. Uy, may kailangan ka ba? Kumusta si Lola kamakailan? Mabuti naman. Bigla ko lang nalaman na birthday ni Shutang. Inihahanda ko na ang kanyang selebrasyon. Birthday ni Shutang? Oo, bakit? Ikaw bilang asawa, hindi mo man lang alam kung kailan ang birthday ng asawa mo. Nakalimutan mo na. Nakaligtaan ko. Papuntahin ko na ang tao para maghanda. Ginoong Lu, kailangan ng iyong pirma ang planong ito. Sa ilang araw, ay kaarawan ni Shutang. Kaarawan ng asawa. Kailangan ko bang maghanda para sa kanya? Sa nakaraang mga araw, nangyari sa kumpanya ang maraming bagay. Nakaramdam siya ng hirap. Gusto ko na sa kanyang kaarawan, makapagpahinga siya ng mabuti. Magtanong-tanong ka kung may gusto siya o kung saan siya gustong mag-relax. Huwag kang mag-alala, Ginoong Lu. Malalaman ko kung ano ang gusto ng misis. Tanga si Jiang Ming. Ang liit na bagay, hindi mo magawa ng maayos. Ewan ko kung isinumbong na ba niya ako. Isinumbong? Ano yon? Miss Lin, yung dokumento na hinihingi ninyo, naimbestigahan na namin ng buo. Sabihin mo na. Si Lu Jiashu ba ay ikinasal na kay Shutang? Sa harap mismo ng civil registry, isang CCTV camera, ilang araw na ang nakaraan, nakuna ng video. Si Boss Lu at si Shutang. Magkasamang pumasok at lumabas. Nang lumabas sila, may dalang dalawang maliit na pulang libro. Bago pa yun, may nangyari pang isang bagay na may kinalaman sa inyo. May kinalaman sa akin? Ano yon? Ilang araw na ang nakaraan, sa harap ng gusali ng Lu Group, isang matandang babae ang humarang sa inyo. Itinulak ninyo siya palayo. Parang may ganun nga. Isang matandang manloloko. Ano naman kung itinulak ko siya? Ayon sa aming investigasyon, siya ang lola ni Boss Lu. Ano? Imposible! Siya ang lola ni Mr. Lu. May Alzheimer si Lola Lu. Noon, malamang nagumpisa na ang sakit niya. Pagkatapos mong itulak si Lola Lu, si Shutang ang lumapit at inalalayan siya. Ganoon pala. Kaya pala sinabi ni Shutang na iniligtas niya si Lola Lu. Kaya nagpakasal si Lu Jiashu sa kanya. Malamang para bayaran ang utang na loob. Lehya. Ang swerte naman ng babaeng ito. Bakit siya? Para lang kay Lola Lu, nagsalita siya ng ilang salita, kaya siya pakakasalan ni Lu Jiashu. Shutang, hindi kita pababayaan. Ano na? Nalaman mo na ba? Mr. Lu, hindi naman sa hindi ako magaling. Si Madam kasi talagang walang gusto. Sinabi ba niya kung saan gusto niyang mag-birthday? Sabi ni Mrs. Sa Lunes ang birthday niya, kaya hindi na siya mag-birthday. Sabi pa niya, sa Lu siya nagtatrabaho. Bihira daw ang pagkakataon. Gusto niyang magtrabaho ng mabuti. Makapag-ipon ng 500,000 para sa inyo. Ganito na lang. I-announce mo na lang. Sa susunod na Lunes, magkakaroon ng team building ang kumpanya. Sabihin mong pagod na ang lahat. Mag-relax ng mabuti. See ya, Sir Lu.
Mukhang hindi niya hinahangad ang pera ko. Hindi rin ito maganda. Miss Lynn, umalis na ako sa Luz. Hinahanap ninyo ako? May kailangan pa ba kayo? Papayag ka na lang ba? Kayo? Ano ang ibig sabihin nito? Sa susunod na Lunes, may team building ang kumpanya. Tutulungan kitang makuha si Shutang. Ano? Sa oras na iyon, anong gusto mong gawin? Gawin mo lang kahit ano. Hindi ako nangahas. Napakialaman si Shutang. Binibining Lynn, humanap ka na lang ng iba. Nagmamadali akong mag-ipon ng pera. Mauna na ako. Walang kwenta. Kapag naging kayo na ni Shutang. Sa tingin mo, si Lu Jiashu, gusto pa ba niya ang isang babaeng may bahid na? Ang pulseras na iyon ay nagkakahalaga ng mahigit 100 milyon. Saan ka kukuha ng ganoon karaming pera? Gawin mo ang sinasabi ko. Pagdating ng panahon, sasabihan kita ng maganda kay Jiashu. Para hindi ka na niya pagbintangan. Totoo po ba yan? Bakit ko naman lolokohin? Kasal na, ano naman? Hindi ako naniniwala. Kapag nalaman ni Lu Jiashu na may iba si Shutang, titiisin pa ba niya? Yung mga dati, kasalanan ko. Humihingi ako ng tawad sa iyo. Inumin mo itong alak. Pagkatapos nito, magiging magkaibigan na tayo. Ano sa tingin mo? Pasensya na. Hindi ako marunong uminom. Mahina lang talaga sa alak? O ayaw mo akong bigyan ng respeto? Hindi pa ako masyadong nakainom. Talagang hindi ko kaya. Ako na lang ang iinom para sa kanya. Hindi kaya uminom? Kung ganon, tubig na lang. Shutang, sinadya mo yan, di ba? Hindi. Talagang hindi sinasadya. Nadulas ang kamay ko. Magpalit ka muna ng damit. Masama kung matagal kang nakabasang damit. Jiashu, Ang hilo ng ulo ko. Isang baso lang naman. Hindi dapat ako malasing. Lalabas ako para magpahangin. Maglaro muna kayo. ang bilis ng epekto ng gamot. Kahit hindi ito ang inaasahan ko. Pero kung makakasama ko si Jiashu, Oy, Director Lin. Mukhang hindi ka gaanong kumain ngayong gabi. Malungkot ka ba? Iyak na lumabas si President Lu para hanapin ang asawa. Huwag nating istorbohin sila. wala. Nag-iisip ako tungkol sa trabaho. Balik tayo at uminom. Sa wakas, nakapagpahinga, makipag-usap ka rin sa mga kasamahan, medyo takot sila sa iyo. Bumawi ka. Uminom, uminom. Director Lin, tagay kita. Mr. Lu, anong nangyari sa'yo? Bitawan mo. Bitawan mo ako. Mr. Lu, anong nangyari sa'yo? Tang-tang. Tang-tang. Bahala na. Kasal na naman tayo. Lu, Mr. Lu, dahan-dahan lang. Miss Lynn, yung naunang plano, Tumahimik ka. pero sinabi mo, natutulungan mo akong makuha si Shu Tang. Si Lu Jiashu at si Shutang. Nasa loob na ngayon. Ano? Gusto mo bang sumama sa kanila? At palakihin pa ang gulo? Hindi, ako. Teka, Miss Lynn. Miss Lynn, hindi ba napag-usapan natin ang tungkol sa pulseras? Yung pera para sa pulseras, ikaw na ang bahala. Kung hindi sapat ang maiipon mo, hintayin mo na lang makulong ka. Miss Lynn, hindi mo to pwedeng gawin. Sinabi mo dati, natutulungan mo ako. Miss Lynn.
Kaya pala hindi ako maganda ang pakiramdam nitong mga nakaraang araw. At wala rin akong gana kumain. Buntis pala ako. Isang beses lang kaming nagsama. Paano ako nabuntis? Anong ginagawa mo diyan? Tara, kumain na tayo. Ginoong Lu, hindi niya naaalala ang nangyari noong gabing iyon. Mas mabuti nang huwag ko siyang sabihan. Buntis ako. Sa kalaunan, malamang magpapakasal na siya kay Director Lin. Baka balang araw, maghihiwalay tayo. Kung sakaling sa oras na iyon, iwan niya ang bata sa pamilya Lu. Tiyak na hindi ko siya maaagaw. Wala. Wala lang. Tara na. Pasensya na. Ayos lang, ayos lang. Ang korporasyon ng Lu ay makikipagtulungan na sa korporasyon ng Xie. Hindi pa sigurado. Hindi pa naaayos ang usapan kay President Xi. Kung matutulungan ko si Jiashu na makuha ang partnership na ito. Balita ko, ang ama ni President Xi sa nakalipas na mga taon ay nagkaroon ng matinding anorexia. Nitong mga nakaraang taon, patuloy siyang umaasa sa glucose IV upang mabuhay. Marahil ito ay isang magandang entry point. Ginoong Xi, itong dalawang dala ko ngayon ay mga nangungunang chef sa industriya. Sila ay magaling sa Huayang, Cantonese, Sichuan, at iba pang mga cuisine. Bago kami dumating, pinag-aralan namin ng maigi ang sintomas ng matandang Ginoo. Tiyak na makakagawa kami ng pagkaing magugustuhan ng matandang Ginoo. Oh, talaga bang ganyan sila kagaling gaya ng sinabi mo? Kahanga-hanga? Oh, pinag-aralan na namin ng espesyal ang aming aralin. Kung talagang gagaling ang anorexia ng aking ama, ang pakikipagtulungan sa luz sa aking bahagi ay maaari nang pumirma agad. Salamat na po sa inyo, Presidente Xie. Ito ang dala namin, isang masustansyang sabaw. Ang mga sangkap ay pinakamataas na uri kahapon lang na air freight ngayong umaga, pinakuluan ng mahigit 4 na oras sa mahinang apoy. Napakadaling matunaw at masustansya, matandang Ginoo. Tingnan ninyo. Subukan ninyo ngayon. Pwedeng subukan. Sana ay epektibo ito. Ang sakit ng matandang Ginoo ay nagtagal ng sobra, talagang hindi na kayang magtiis. Si Lolo, tikman ninyo po. Tatay, ikaw, okay ka lang ba? Mahina talaga ang tiyan ng tatay ko. Yung dinala mo, hindi man lang nagpaganang kumain siya. Lalo pa siyang nahirapan. Sir Shi, wag po kayong magalit. Siguro hindi pa sanay si Lolo. Subukan ninyo ito? Itong stir-fried vegetables. Medyo light lang. Baka magustuhan ni Lolo. Sige, subukan ulit. Lolo, subukan ninyo ulit. Siguradong magugustuhan ninyo ito. Director Lin, iyan ba ang sinasabi mong top chef, ha? Sa tingin ko, pinahirapan mo lang ang tatay ko. Umalis ka na. Ang Xie Corporation ay hindi na makikipagtulungan sa Lu Group ninyo. Sir Xie, pasensya na. Tiyak na mali ang direksyon. Naalala ko na. Nag-aral ako noon sa bansang M. Pinag-aralan ko ang kultura ng pagkain doon. Narinig ko na si Mr. Xi Sr. ay dating nasa lugar din na iyon na nirahan ng ilang panahon. Tiyak na masanay siya sa lasa doon. Ganito, ako mismo ang magluluto para kay Mr. Tsai Sr. ng isang Australian Black Truffle Grilled Steak. Baka, magustuhan ninyo. May punto siya. Bigyan na lang natin siya ng isa pang pagkakataon. Kung sakaling magustuhan ito ng tatay, matutuloy na ang partnership. Sige, bigyan na lang kita ng isa pang pagkakataon. Pero dapat sabihin ko na ang masasamang bagay. Ngayon, kung hindi pa rin maayos. Ako ang partnership natin sa Luz ay tuluyan ng kanselado at hahanap ako ng mga karibal ninyo ng Luz. Salamat, Sir Xie. Gagawin ko ang lahat. Kayo dalawa, umalis na kayo. Alisin na ang mga ulam. Huwag kayo dito, nakakainis. Lin Vaivai. Kaya ba niyang gumawa ng ulam na magugustuhan ng tatay ko? Pero sa tingin ko, kanina parang pilit lang. Ay, wala nang magagawa. Basta makagawa lang ng ulam na magugustuhan ng tatay ko, magbabayad ako ng halaga.
Dapat lang. Loloxy, tikman ninyo. Ito ay gawa ko mismo, black truffle steak. Gamit ang Australian Wagyu, low temperature slow roast, malutong sa labas, malambot sa loob, at may espesyal na sarsa na pinares. Baka magustuhan ninyo ito. Tikman ninyo. Tay, subukan ninyo ulit. Si Miss Lin ay espesyal na nagluto para sa inyo. Lin Vaivai, talagang binigo mo ako. Binigyan kita ng 2 pagkakataon. Hindi mo lang nagawa ang trabaho. Pinahirapan mo pa ang matanda. Umalis ka kasama ang mga tao mo. Simula ngayon, ang partnership ng Xie at Lu, kanselado na lahat. Pasensya na po, Shizong. Bigyan niyo po ako ng isa pang pagkakataon. Susubukan ko ulit. Marunong din akong magluto ng iba pang putahe. Pasta. Pwedeng pizza. Kaya ko subukan muli ang lahat. Binigyan na kita ng pagkakataon. Hindi mo sinamantala. Huwag mo akong sisihin. Seguridad, hilahin siya palabas. Shizong, hindi niyo po ito pwedeng gawin. Ako ang director ng Lu Corporation. Kung gagawin niyo ito, makakaapekto ito sa partnership ng Lu at Xie ng 2 kumpanya. Hindi papayag si pangkalahatang tagapamahala Lu sa ganyan. Siezong, sandali lang. Jiashu, dumating ka na sa wakas. Na-misunderstand ako ni Shizong. Magsalita ka naman para sa akin. Siezong, pasensya na talaga. Ang empleyado naming ito ay nakaabala sa inyo. Dumating ako ngayon una para personal na humingi ng tawad sa inyo. Pangalawa, gusto kong irekomenda sa inyo ang isang kusinero. Ang galing niya sa pagluluto, baka makapagpatikim kay Ginoong Xie at kumain na siya. Ginoong Lu, hindi naman sa ayaw kitang bigyan ng pagkakataon, talagang ang kumpanya ninyong Lu ay sobrang nakakadismaya. Ang dinala ni Director Lin ay pinahirapan ng aking ama. Wala na akong tiwala na magtiwala sa inyo. Ginoong Shi, ako si Shutang, kusinero ako sa kantina ng Lu. Nabalitaan ko na laging walang gana kumain si Ginoong Xie. Marahil mahina ang kanyang tiyan. Kaya ang panlasa niya ay sobrang mahina. Ang mga mamahaling pagkain ay mas makakasama pa sa kanyang tiyan. Gusto kong subukang gumawa ng simpleng lutong bahay. Shutang ikaw, isang kusinero mula sa probinsya, ay naglalakas loob na magpakitang gilas dito. Ang bagay na hindi kaya ng mga top chef, kaya mo ba? Huwag ka nang magpahiya dito. Ginoong Xie mula bata, nag-aral akong magluto sa aking nanay. Ang pinakapaborito ko ay ang mga simpleng lutong bahay. May sakit ang nanay ko, wala rin siyang gana. Ako ang nagluluto ng mga simpleng putahe para maibalik ang kanyang lakas. Unti-unti, gumaling din siya. Hindi ko masisiguro na makakain si Lolo ng marami. Pero kahit papaano, hindi siya makakaramdam ng sakit. Mr. Xie, naniniwala ako sa luto ni Shutang. Bigyan mo siya ng pagkakataon. At bigyan din ang aming pamilya Lu ng pagkakataong makabawi. Kung hindi ito gumana, handa kaming managot ng buo. Ang mga susunod na pagkalugi ng Xie ay pananagutan namin, ang pamilya Lu. W. Si, magtitiwala na naman ako sa iyo. Pero ang masamang salita ay sasabihin ko ng maaga. Kung sa pagkakataong ito ay hindi komportable si Lolo, huwag na kayong umasa na makikipagkontrata sa Xie para sa karagdagang pakikipagtulungan. Salamat, Mr. Shi. Maaari bang maghanda kayo ng isang malinis na kusina? At maghanda rin ng ilang simpleng sangkap. Bigas, millet, litsugas, itlog, at ilang luya, at ilang red dates. Ay sapat na. Siya, mayroon ito ang kusina. Tingnan natin kung ano ang magagawa mo. Baka mas pangit pa ang luto mo kumpara sa akin. Sirsie, nagluto ako ng isang mangkok ng lugaw na millet. Niluto ko ito ng 1 oras. Malambot na ito, madaling matunaw. Ang stir-fried vegetables, hindi gaanong maraming seasoning. Konti lang asin at toyo. Napapanatili ang natural na lasa ng gulay. At itong itlog na pinasingaw, malambot at makinis. Naniniwala ako na magugustuhan ito ni Lolo Shi. Lolo Xie, subukan ninyo itong lugaw na millet. Tatay, kung gusto ninyo, kumain pa kayo. Miss Shu, maraming salamat sa iyo. Sa mga nakaraang taon, hindi kailanman si tatay kumain ng payapa tulad nito. Ginoong Xie, sobra naman po kayong magalang. Basta po masaya, si Ginoong Xie. Wala naman iyong espesyal. Ilang simpleng ulam lang naman. Baka, nagugutom lang siguro si Ginoong Xie.
Miss Len? Hindi naman dapat sabihin niyan. Ang anoreksiya ng aking ama ay sobrang malala. Alam mo, Miss Xu, ang luto na nagpakain sa kanya. Patunay na ginawa ng may puso. At ikaw, nagdala ng 2 mga kusinero na puro yabang lang. Iyon ay basta na lang. Lin Vaivai, paulit-ulit kang nagdudulot ng problema sa kumpanya at muntik mo nang masira ang partnership sa Xie Corporation. Mula ngayon, sinesante ka. Jiashu, hindi mo ako pwedeng tratuhin ng ganyan. Ang lolo ko at ang lolo mo ay magkaibigan sa digmaan. Bago mamatay ang lolo mo, sinabi niya na alagaan mo ako ng mabuti. Ang pag-aalaga ko sa iyo ay gawa ng utang na loob. Pero paulit-ulit kang nagkakamali at hindi ka nagsisisi. Inutusan ko na si Assistant Liu na iproseso ang iyong resignation. Maaari ka nang umalis ngayon. Hindi. Hindi ako naniniwala. Siguradong nauto ka ng babaeng si Shutang. Lahat dahil sa iyo, babae. Kung hindi dahil sa iyo, hindi sana iniwan ni Jiashu ang tabi ko at hindi rin masisira ang partnership. Lalaban ako sa iyo. Miss Lin, kumalma ka. Lin Weiwei, tama na ang kalokohan mo. Ito ang bahay ng pamilya Xie. Hindi ito lugar para mag-iskandalo ka. Jiashu, hindi mo ako dapat ganito tratuhin. Minahal kita ng maraming taon. Paano mo? Para sa isang kusinero mula sa probinsya, ako iiwan? Ano bang ginawa niya para mabaliw ka? Tao, ilabas ninyo siya. Huwag siyang makagambala sa pagkain ni Lolo. Jiashu, hindi mo ako dapat ganito tratuhin. At ikaw, Shutang, hintayin mo ako. Katiwala. Binibini Shu, talagang maraming salamat sa iyo ngayon. Kung hindi dahil sa iyo ang tatay ko, ay hindi alam kung gaano pa siya kahirapan. Ang partnership natin sa Lu Corporation baka hindi na matuloy. Ginoong Shi, napaka-considerate ninyo naman. Ginoong Xie, si Shutang, hindi lang magaling, magluto, mabuti rin ang puso, kasama niya si Lolo Xie. Naniniwala ako na siya ay tiyak na lalo pang gaganda ang kalusugan. Presidente Lu, napakaswerte mo talaga. Mayroon kang magandang dalagang tulad ni Miss Shu. Dapat mong pahalagahan siya. At saka, tungkol sa partnership ng 2 nating kumpanya, sige, desidido na ito. Bukas, pahahandain ko na ang kontrata sa assistant ko at ipapadala, mas mabuti kung mapirmahan na agad. Okay, salamat, Ginoong Xie. Miss Shu, bata-bata mo pa, pero ang galing mo naman magluto. Marunong ka pa gumawa ng mga masasarap na lutong bahay. Ang timing at pampalasa ay kontrolado. Napakahusay. Ginoong Shi, mula bata pa ako, natuto na akong magluto sa nanay ko. Mahina ang katawan ng nanay ko. Wala rin siyang gana kumain, kaya madalas akong magluto para sa kanya ng mga simpleng lutong bahay, para gumaling ang katawan niya. Unti-unti, nagkaroon na ako ng karanasan. Ginoong Xie, si Shutang ay pumunta sa lungsod dahil na-ospital ang nanay niya. Kailangan ng malaking pera para sa operasyon, kaya siya nag-apply sa Luz bilang kusinero. Oh, ganoon pala. Talagang mabuting anak siya. Ngayon, tulad mo na, babaeng may kakayahang magluto at mapagmahal sa magulang. Bihira na. Ginoong Shi, sobra naman po kayo. Ginoong Lu, may tanong po ako sa inyo. Miss Lin, hindi ba siya ang inyong kababata o ang inyong fiancé? Sinisante ninyo siya ng ganito? Hindi ba iyon masama? Fiancé na kababata? Paano ko hindi alam? May fiancé pa pala ako? Alam mo ba? Ginoo Lu. Ito? Lahat ito ay hindi pagkakaunawaan. Si Miss Lin noon ay nasa kumpanya talaga. Sabi niya na kayo ay childhood friends. Magkasama kayong lumaki, pero gawa-gawa lang niya yon. At saka, noong mga panahon na yon, ang focus mo ay sa career. Akala ko hindi naman ito malaking bagay, kaya hindi na kita sinabihan. Naging busy ako at nakalimutan ko na. Nakalimutan? Paano mo yun nakalimutan? Alam mo ba kung gaano ito kaseryoso? Ngayon, hindi lang yung mga tao sa kumpanya ang nakakaalam. Pati si Shutang ay alam na. Alam mo ba kung ano ang laki ng epekto? At saka yung tungkol sa fiancé, ano yon? Hindi ko rin alam yon. Baka hindi ka naglabas ng paglilinaw. Ginoo Lu, pasensya na. Ito ay aking pagkukulang. Mula ngayon, hindi na ako magkakamali ng ganito. Ako kulang. Ganyan pala. Akala ko. Shutang, huwag kang maniwala kay Lin Weiwei. Nagkakamali siya. Kami lang ay magkasamang lumaki. Dahil sa relasyon ng aming mga lolo, kaya inalagaan ko siya ng kaunti, pero hindi ko siya kailanman naging fiancé. Sa puso ko, ikaw lang palagi.
Mr. Lu, ano ang relasyon mo kay Miss Shu? Siya ang asawa ko. At siya rin ang may bahay ng presidente ng Lu Group. Ganoon pala. Pero Mr. Lu, kailangan kitang punahin. Kung nasa puso mo si Miss Shu, dapat ay nagtapat ka na noon pa para hindi siya magkamali ng akala. Shutang? Alam ko. Noong una, nagpakasal kami agad dahil kay Lola. Alam ko rin. Noong una, talaga akong nagkamali tungkol sa iyo. Akala ko naman ay dahil sa pera ka lumapit sa akin. Hindi ako. Ako. Alam ko. Sa tagal ng panahong magkasama tayo, natuklasan kong ikaw ay isang mabait at matapat at mapagmahal na dalaga. Talagang nagustuhan kita. Hindi dahil sa responsibilidad at hindi rin dahil kay Lola, kundi dahil sa kung sino ka. Ayaw ko nang itago pa. Gusto kitang maging tunay kong asawa. Mr. Lu, mahal ba talaga ako niya? Ang kasal namin noong una ay peke. Ngayon sinasabi niyang mahal niya ako. Seryoso ba siya? Ako ay isang kusinero lang na galing sa probinsya. Karapat-dapat ba ako sa kanya? Shutang, alam ko, medyo biglaan ang sinasabi ko ngayon. Pero kaya kong maghintay. Hintayin kitang makapag-isip ng mabuti. Kahit anong desisyon ang gawin mo, sususuportahan kita. Miss Xua, si Mr. Lu ay isang mabuting tao. Huwag mo siyang palampasin. Mr. Lu, Shutang, masama kang babae. Si Jiashu ay akin. Huwag mong subukang kunin siya. Hindi ka magtatagumpay. Tumigil ka. Lin Weiwei, ano ba talaga ang gusto mong gawin? Maliwanag na ang sinabi ko. Wala akong relasyon sa iyo. Tama na ba ang kaguluhan mo? Huwag mo na akong istorbohin. Hindi ako naniniwala. Jiashu, tiyak na niloko ka ng babaeng ito at nainganyo ka. Ikaw ay akin lamang. Tangtang, anong nangyari sa iyo? Gusto mo bang ihatid kita sa ospital? okay lang ako. Baka natakot lang siya. Natakot ka na agad? Sabi ko sa'yo, ito lang ang simula. Hanggat nasa tabi ka pa ni Jiashu, hinding-hindi kita pakakawalan. Bodyguard, hilahin mo siya palabas. Simula ngayon, hinding-hindi na siya papapasukin sa bahay ng Xie. Tangtang, ayos ka lang ba ngayon? Sigurado ka bang hindi mo kailangan na ihatid kita sa ospital? Mr. Lu, ayos lang ako. Ako, may sasabihin ako sa'yo. Ano yun? Sabihin mo, Ako, buntis ako. buntis? Pero ako, Noong gabi ng team building ng kumpanya, sobrang dami kong ininom noong gabing iyon. Wala akong matandaan. Pero sabi mo hindi ba? Walang nangyari noong gabing iyon? dahil dati akong nag-aakala na gusto mo si Miss Lin, kaya nagsinungaling ako sa'yo. Pasensya na. Totoo ba? Totoo ba? Noong gabing iyon, nabuntis ka. Ilang araw na ang nakalipas, nakaramdam na ako ng hindi maganda sa katawan. Wala rin akong gana kumain. Tapos nag-check ako. Buntis nga ako. Ang galing. Sobrang galing talaga. Magiging tatay na ako. Shutang, salamat sa iyo. Mr. Lu, binabati kita. Binabati kita. Dobleng magandang balita. Hindi lang natuloy ang partnership, magiging ama ka na rin. Shutang, huwag kang mag-alala. Tiyak na aalagaan ko ng maayos ikaw at ang ating baby. Simula ngayon, hindi ko na kayo pababayaang magdanas ng hirap. Mr. Lu, Huwag mo akong tawaging Mr. Lu. Tawagin mo na lang akong Jiashu. Simula ngayon, ako na ang asawa mo at tatay ng ating baby. Jiashu, Mr. Xi, pasensya na sa abala ngayon. Tungkol sa partnership, bukas na lang natin pag-usapan. Ngayon, iuuwi ko muna si Shutang. Si Lola at si Nanay ay naghihintay ng magandang balitang ito. See ya. Umuwi na kayo. Ingat kayo sa daan. Kung may panahon si Miss Shu, pwede siyang pumunta para kay Lolo at gumawa ng masarap na pagkain. Sige, aalis na kami. Paalam, Ginoong Xie. Ginoong Lu, sa pagkakataong ito, talagang nakakita ka ng tamang tao. Si Miss Shu ay hindi lang mabait, masipag, kundi may malasakit sa nakatatanda. Karapat-dapat siya para sa iyo, Ginoong Lu. Kaya nga, minsan ang tadhana ay napakagaling. Ginoong Xie, nakakaabala na naman kami sa inyo. Hi, Ginoong Lu, Binibining Shu. Oh, maupo kayo, maupo. Ginoong Shi,
Nagdala ako para kay Lolo Shi ng agahan. May lugaw na dawa, itlog na pinasingaw, at ilang maliit na siopaw. Lahat ay magaan at madaling tunawin. Eto. Ang bango. Ang galing ni Miss Shu. Lalong gumaganda. Mr. Shi, sobra naman kayo. Loloxi, kumain na tayo ngayon, sige? Siya. Chef Xu, ang tatay ko ngayon ay lalong nahihirapang mawalay sa mga lutong ginagawa mo. Pwede ba akong makipag-usap sa iyo? May oras ka ba para magluto ng ilang putahe para sa tatay ko? Huwag kang mag-alala. Sa aspeto ng bayad, hindi ka namin pababayaan. Miss Xi, si Shutang ay buntis ngayon. Hindi maginhawa para sa kanya na pabalik-balik. Pero huwag kayong mag-alala. Kung gusto ni Lolo na kumain, maaari niyang ibigay ang recipe sa katiwala para sundin iyon. Kung mayroon kang hindi maintindihan, maaari rin siyang magbigay ng gabay sa telepono. Sige, gawin na natin yan. Maraming salamat, Miss Shu. Ikaw ang mag-alaga kay Lolo. Dalhin siya sa likod bahay para maglibot. Ako, si Mr. Lu at si Miss Shu may pag-uusapan. Noong unang panahon, ang aking ama ay nagpunyagi mag-isa sa M-Country. Noong panahong iyon, mahirap ang kalagayan. Madalas, walang siguradong pagkain. Nagkaroon siya ng sakit sa tiyan. Pagbalik niya sa bansa, kahit na bumuti na ang kalagayan, pero kahit anong kainin niya, wala siyang ganang kumain. Uminom din siya ng maraming gamot at umupa ng maraming sikat na chef. Pero wala pa ring epekto simula nang kumain siya ng pagkaing inihanda ni Miss Shu. Ngayon, gustong-gusto na niyang kumain. Basta masaya si Lolo Shi sa pagkain? Ayos na ako. Tang-tang, hindi lang magaling sa pagluluto, mabait din siya. Kasama niya si Lolo Shi. Naniniwala akong magiging mas malusog siya. Oo, si Miss Shu ay isang mabuting babae. Huwag mong biguin siya. Huwag mo siyang apihin. Narinig mo ba? Huwag kang mag-alala, President Shi. Tiyak na pangangalagaan ko si Tang-tang at ang aming sanggol. Halika, President Lu. Tingnan mo. Walang problema. Pumirma na tayo. Walang problema. Saya ng samahan. Saya ng samahan. Miss Xu. Buntis ka ngayon. Kailangan mong magpahinga ng mabuti. Kung may kailangan ka sa akin, sabihin mo lang. Huwag kang mahiyang magsabi. Salamat po, Mr. Xie. Sobra naman po kayong mabait. Mabuti naman ang pakiramdam ko ngayon. Medyo nasusuka. Inaantok. Sabi ng doktor normal lang ito sa buntis. Nag-leave na ako para sa kanya. Hayaan siyang magpahinga sa bahay. Hindi na siya kailangang pumasok. Dapat lang po, ang isang buntis. Ang pinakamahalaga ay magpahinga. Kailan ninyo balak magpakasal? Napakasayang okasyon. Dapat itong ipagdiwang ng mabuti. Gusto naming hintayin na si Tang-tang maging matatag pa. Saka natin pag-usapan ng maayos. Para sa iyo, Miss Shu. Ito ay munting regalo mula sa aking ama, sabi niya. Nagustuhan niya ang pagkain dahil sa iyo. Naging mahilig siyang kumain. Ito ang kanyang pasasalamat. Wag na po, Mr. Shi. Hindi ko matatanggap ang pulang sobre. Makakatulong kay Lolo Shi, masaya na ako. Dapat mo talagang tanggapin. Kung hindi mo tatanggapin, Lolo, akala niya kuripot ako na ayaw kong ibigay sa iyo. Shutang, tanggapin mo na. Sige po, salamat. Salamat, Lolo Shi. Gabi na kailangan na naming umuwi. Si Lola at si Nanay naghihintay sa amin para kumain. Mr. Shi, aalis na po kami. Sa susunod, pabalik kami para bisitahin si Lolo. Sige. Miss Shu, mag-ingat kayo sa daan. Dapat madalas kayong pumunta para magluto para kay Lolo. Sige po, walang problema, Mr. Shi. Isang magandang mag-asawa.
Sana laging masaya, ganyan na lang.